Hello guys, good afternoon. Ito na naman tayo sa isang luto serye. So ayan, kakarating ko nga lang sa trabaho at mag-iinat-inat nga muna ako bago ako magsimulang magluto. At natuwa nga ako dito sa tatlo kong anak dahil nga kahit sila lang ay naglalaro sila. So ayun nga, kaya nga naman samahan niyo ko sa aking pagluluto today. At ito na nga, nagpabili ako kay Mister ng dahon ng sibuyas. Ayan, yung malalaki ang gusto ko dyan. Tapos, nagpabili rin ako ng carrots na isang malaki at dalawang patatas na medium size yung isa at large size naman yung isa. At akala ko nga ay isang buo lang yung manok na binili niya. At natuwa nga ako dyan dahil nga dalawa lang. At etong isang katutak na sibuyas, sabi ko nga marami pa tayong sibuyas pero ba't bumili na siya. So, okay lang din, pang-stock din sa bahay. At ayun na nga, natuwa ako dito sa manok na nabili niya. Kala ko isa lang, dalawa pala ang binili niya. So, ito nga lang isa ay malaki na at natuwa nga ako ay mayroon pang isa. Kaya naman gumana na naman ang utak ng inday nyo dahil dalawa nga itong manok. Pero isa lang talaga ang lulutuin natin today. Dahil nga, konti lang kami at wala naman ang mama ko today. So, ayun na nga, nilinis ko na nga itong aking isang buong manok. Tinanggal-tanggal ko nga lang dyan yung mga balahibo na mga natira pa dahil ayun talaga yung pinakaayaw ko dyan. Yung marami pang balahibo na natitira sa manok natin. Kaya naman, tinanggal-tanggal ko at nilinis ko na rin ang loob niyan. At pagkatapos nga ay sinimulan ko ng hiwain itong ating mga gulay. Inuna ko nga itong onion leaves dahil nga ganyan nga lang ang kailangan natin dyan. I-set aside lang natin at susunod naman natin hiwain ay babalatan pala ang carrots at ang patatas. So ayun na nga, nagbalat na nga tayo ng carrot at patatas dyan. At habang binabalatan ko nga yung carrots at patatas na yan, niisip ko nga na mapa-perfect ko kaya ang paglulutong ito dahil nga first time ko nga gagawin ang paglulutong ito sa isang buong manok. Tama ang narinig nyo, isang buong manok ang lulutuin ko. Kaya hindi ko siya pinhiwa-hiwa dahil isang buong manok siya na lulutuin natin today. Kaya naman, samahan niyo ako sa aking pagluluto ito. At sana naman ay maging maganda ang resulta ng ating pagluluto. Dahil sayang naman kasi kung masasayang ang manok, talagang kakarating talaga ako ng mister ko. Kaya naman itong ating patatas ay hiniwa ko lang ng ganyang kaninipis. At pagkatapos nga niyan ay sinunod ko naman yung carrots. Ganyan ko lang din kaninipis siya hihiwain. Huwag yun ang pansinan ng boses ko dahil nga kakagising ko lang nang nirecord ko to. At ayan na nga, hiniwa ko na nga yung carrots dyan ng maliliit din. Na ganyan lang din kaninipis dahil nga may gagawin nga tayo dito at ito nga ay ipantatoppings natin sa ating manok. So, itong dish na to ay parang naalala ko nung nasa ibang bansa ako dahil nagluluto ako ng ganito sa mga amo ko sa Kuwait noon. At natapos ko na nga, isinunod ko naman itong ating sibuyas. Hihiwain lang din natin yan ng ganun lang din kaninipis. At habang hinihiwa ko nga yan, baka naman nakaabot ka sa video na ito. Baka naman gusto mong mag-comment sa baba kung taga saan ka at para malaman ko kung saan na nakarating ang ating video. At kung gusto niyo po magpa-shoutout, pwede naman po, basta mag-comment lang po kayo. Huwag po kayo mag-alala, i-shoutout ko po kayo. At habang hinihiwa nga natin yan, ay maikukwento nga lang muna ako sa inyo. Ang pagluluto talaga ay hilig ko. Kaya naman tumatanggap din ako ng mga orders ng mga food trays. Gaya na lang ng pag may birthday, binyag, pwede kayo magpaluto sa akin. Basta i-PM nyo lang ako. Nag-promote pa nga. So, ayun na nga, natapos ko na nga yung mga gulay na lutuin. Kaya naman gagawin na natin yung sauce natin. Naglagay nga lang ako dyan ng isang Rino or liver spread. Kahit anong brand pwede nyo gamitin. At gumamit din ako dyan na 4 na pack na oyster sauce. Kung may malaki kayong size ng oyster sauce, ay pwede rin naman. At pagkalagay ko nga dyan ay nilagyan ko rin to ng toyo. Toyo ko. So, isang cup nga yung nilagay ko dyan. At nilagyan ko rin ng isang kutsarang paminta. At isang kutsarang seasoning. Kayo nang bahala kung ano pang gusto nyong ilagay. At naglagay din ako ng isang latang pineapple juice. Kalimutan ko nga i-shake kaya naman shinake ko muna ng mabilisan.
At nang ma-shake ko na, nilagay ko na dito sa ating sauce. Hinalo-halo ko nga lang yan hanggang sa madurog ang ating liver spread. At di ko na nga naipakita sa inyo, nilagyan ko rin yan ng asukal. Kayo nang bahala kung lalagyan nyo pa ng asin yan, pero ako hindi na dahil nga may toyo naman na. Baka naman kasi mas lalo pang umalat. Set aside muna natin yan at kunin na natin ang manok natin na nilagay natin dito sa ating pressure cooker. Pressure cooker nga pala yung ginamit ko dyan para madali ring lumambot yung ating manok. So, pinahiga-higa ko nga lang yan dyan at nakalimutan ko nga pala, nalalagyan ko pa pala ng gulay. Kaya naman inangat ko muna at hindi ko nga malaman kung saan ko ilalagay yan. At nilagyan na nga natin siya ng mga gulay, gaya na lang nitong ating sibuyas, bawang. At nilagyan ko nga rin yan ng nahiwa natin kanina na patatas, carrots, at saka yung dahon ng sibuyas na onion leaves na malalaki. Kailangan natin lagyan yan dyan para naman lumambot siya mamaya. Dapat nasa ilalim siya at maglalagay din ako sa ibabaw at sa loob ng ating manok. Kaya naman kalahati lang muna yung nilagay ko dahil nga may pagkagamitan pa tayo niyan mamaya. Hindi naman dyan natatapos ang ating pagluluto. At habang niluluto ko nga yan ay sana nga, iniisip ko nga dyan na sana mag-success itong ating pagluluto dahil nga first time ko nga lang din yan lulutuin. So nilagay ko na nga dyan ang ating isang buong manok. Ayan. Tuwan-tuwa nga ako dyan at parang baby siya. Tapos nilagyan ko rin yan sa loob ng ating gulay. At kinuha ko nga yung isang onion leaves dyan. Nilagay ko rin sa loob ng manok yan. Nilinis ko nga palang mabuti yung manok. Tinanggal ko yung mga atay-atay sa loob dahil nga malansa yun. At nang malagay ko na nga yan, ay ilalagay na nga natin itong ating ginawang sauce kanina. So, sobrang sarap nga ng sauce na yun. Akala ko nga nung una hindi masarap, pero nung naluto na ay masarap pala. So, ayun na nga, nilagyan ko rin din yung loob niyan at yung labas. Inano-ano ko lang yan na makoated na lahat ng manok natin. At pagkatapos nga yan, may maglalagay din tayo ng tubig, mga 1 cup siguro. Dito na lang sa pinagmixan natin ng sauce natin. So, ayun na nga, nang matapos na nga natin yan, ay isasalang lang natin to sa high medium heat na apoy sa loob ng 5 minutes. At di pa nga pala ako nakontento dyan, brush ko nga muna to dahil nga nawala yung kulay niya nung dinuhusan ko ng tubig. Kaya naman brush ko lang yan ang kulay ng sauce niya para naman magka brown. At para naman hindi siya kulay puti pag lumabas na sa kaldero. O ayan o, kita niyo yan. Wow! So excited na nga pala akong lutuin tong ating isang buong manok dahil nga first time ko magluluto ng isang buong manok. Kaya naman sana naman maging successful ito. So, ayun na nga, tara na, isasalang na natin to sa ating high medium heat. 5 minutes lang kasi nga manok yan at madali naman siyang lumambot. Kaya naman 5 minutes lang. So, balikan natin yan after 5 minutes. Kaya naman ito na ang ating ateng. So, habang pinapakuluan natin yan, naglinis-linis muna ako dito sa ating kusina. Kaya naman, dahil nga kapag ako gumamit talaga, hindi ko talaga kaya na hindi ako maglilinis dahil nga sa mga kalat. Ewan ko ba kung bakit, dahil nakasanayan ko na siguro sa bansang Kuwait, dati nag-DH ako doon. Nakasanayan ko na siya na kapag gagamit ako sa kusina at giintay ako na maluto yung aking niluluto, ay nagliligpit na ako ng mga pinaggamitan ko sa kusina. At naghuhugas na nga rin ako ng mga plato, ng mga pinaggamitan ko, para naman wala na akong babalikang trabaho. Kaya naman nadala ko siya dito sa Pilipinas. Kala niyo sipag-sipag na. Pero ayun na nga, dahil nga nakasanayan ko na nga siya, ay ginagawa-gawa ko na nga rin siya kapag naghihintay ako na magpapakulo, maluto yung niluluto ko, para naman hindi ako nababakante. Kaya naman nililinisan natin yan at para naman hindi na rin tumambak ang ating hugasin. Kayo ba? Ano bang ginagawa niyo kapag nagluluto kayo at nag-aantay kayong maluto? Nagsiselfone, tambay lang?
o naglilinis na rin kayo ng inyong mga pinaggamitan? Kasi ako talaga, nasanay talaga ako ng ganyan kahit nasa ibang bansa pa ako. Habang nag-aantay ako ng maluto yung niluluto ko, ay naglilinis ako para naman mabawas-bawasan din yung trabaho ko. Dahil nga bilang DH ay kailangan mo nga ng mayat mayang linis. Pero sa Middle East naman ako nag-DH kaya naman walang problema. At kumuha na nga ako nitong bagunan na malaki dahil nga dito natin ilalagay yung isang buong manok. At may naiisip na naman nga akong gawin dyan sa susunod. Kaya naman abangan nyo kung anong gagawin natin dito sa isang buong manok na to sa susunod. Dahil nga dalawa ang binili ng mister ko. So ayun na nga, nilinis ko muna yung loob niyan. At pagkatapos na ay nilalagay nga natin dito at ilalagay muna natin yan sa freezer. So, after 5 minutes ay naluto na nga ang ating chicken. So, tuwan-tuwa nga ako dyan dahil nga ang lambot na niya. So, sobrang lambot nga niya ay ingat nga akong anuhin yan. So, ayun, tinutusok ko siya ng tinidor dyan. Sobrang lambot na niya at bilis lang talagang lumambot ng manok. Hindi kagaya ng baboy na talagang matagal siyang lumambot. Pero, pressure cooker naman kasi ginamit natin. So, ayun na nga, naghanda na nga ako ng non-stick pan dito. At ililipat nga natin ng isang buong chicken natin. Hindi ko nga malaman kung paano ko siya ililipat dahil nga humihiwalay nga yung legs niya. Dahil nga malambot nga siya. So, pin-pressure cooker natin siya para naman na madali siyang maluto at di tayo mag-antay ng matagal. So, ginamit ko na nga ang super science power ko dyan para lang malipat natin itong manok. At ito na nga, nag-success na ilipat natin siya ng maayos at hindi umiwalay ang legs niya. So, kung makikita nyo naman dyan, malambot na siya. Umihiwalay na nga yung legs niya dyan. At isinalin ko lang din tong sauce natin dahil yan ang magpapasarap sa ating chicken. So, ayan na nga, nahulaan nyo na ba kung anong ginagawa ko at anong pangalan nitong chicken na to. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung anong itatawag ko dito. Pero naaalala ko talaga yung chicken na niluluto ko nun sa ibang bansa, sa mga amo ko nung Arabo. Ang tawag naman sa Arabic ay chicken masala or chicken mechubus. Tapos ayun na nga, na-realize ko na maliit pala yung kawali natin, kaya naman nilipat ko siya dito sa mas malaki. At ayan na nga, nasatisfy na nga ako dahil nga nalubog-lubog na nga na siya. Kailangan nga natin nalubog-lubog siya para naman hindi tayo mahirapang magpakulo dyan. At oo nga, tamang narinig nyo, papakuluan pa nga natin yan sa kawali para naman yung sabaw niya ay lumapot ng husto. At ilalagay na nga natin tong natira nating gulay kanina. Dahil nga masarap yan na hindi masyadong malambot, kaya naman hinuli na natin yan. Para naman mamaya ay exciting part na natin. So, ayun na nga, isinalang ko na nga siya sa ating munting kalan. At ayun na nga, isasalang lang natin yan ng 10 minutes. At habang pinapakuluan natin yan, both side, ay nilalagay-lagay ko yung mga sauce dyan, ayan, sa ibabaw, kung nakikita nyo. At baliktarin lang natin yan. Siguro naka 5 baliktad ako dyan, para naman mapantay yung pagkakaluto. So, ayan, niluto ko lang siya ng 10 minutes at binaliktad ko lang siya ng 5 beses. At mahirap nga siyang baliktarin kaya nga 2 sandok ang gamit ko dyan. At pagkabaliktad ko nga niyan ay pinapaliguan ko siya ng kanyang sabaw. Ayan. So, ayun na nga, habang pinapaliguan ko yan ng sabaw niya para naluluto na yung ilalim niya, ay malakas na apoy talaga ang ginagamit ko dyan. Para naman na madali siyang maluto. So, malambot naman na to, hindi na kailangan na pakuluin pa. Basta lumapot lang yung sabaw ay okay na yan. At pagkatapos nga nating lutuin yan, ay magpupunta na tayo sa exciting part. Tikiman time! Pero bago nga yan, ay may kukwento nga pala ako sa inyo. Ay, wag na lang pala, nagbago na ang isip ko. So, ayun na nga, lulutuin na nga natin yan. At nang maluto na nga yan, ay pupunta na tayo sa ating exciting part, ang plating time. So, ayun na nga. Natapos na natin ang plating time. At kung nakarating ka nga sa video na ito, baka naman, share. So, ayun na nga, ayan! Tada! Tingnan nyo naman, ang perfect ng ating pagkakaluto. At ito na nga ang pangalan ng ating chicken. So, nakagawa nga tayo ng chicken teal. Yun daw eh.
Yun ang nakarinig kong pangalan eh. Chicken til daw, pero sa Arabic, ang tawag dyan ay chicken mechubus or chicken masala. Sa Arabic ha. Kasi yan, yung parang naalala ko talaga yung niluluto ko dun sa mga amo ko noon na isang buong manok, tas ganyan. Pero ino-oven ko yun, hindi ko yun inaano. Siyempre, nasa Pilipinas tayo. Kawali lang ang gamit natin at pressure cooker. Pero doon kasi, may oven silang malaki doon. So, ayun na nga, natapos na natin ang ating isang buong chicken til. So, flex ko nga lang sa inyo ang ating natapos na chicken. Ayan na nga. Tantananan. So, tuwan-tuwa nga ako dyan dahil nga first time ko nakapagluto nitong ating isang buong chicken til. Kaya naman uulit-ulitin natin do at dahil nagustuhan nga rin to ng aking asawa at aking mga anak. Sa totoo lang, nakadalawang ulit ang panganay ko ng kanin dyan. Kaya naman uulitin natin to at tumako na tayo sa exciting part na tikiman time. At ito na nga yung pinaka exciting part dito, ang tikiman time. Nahirapan nga ako dyan na iwain yung laman niya, pero sobrang lambot niya talaga, promise. At ang sarap ng sabaw niya. Akala ko talaga nung una, nung hindi pa siya luto, hindi siya masarap kasi nga sabi ko, ba't ganito, parang hindi masarap yung sauce. Pero nung naluto na siya, wow, ang sarap ng sauce niya talaga. Parang alam mo yung lechon manok na maraming sauce, ganun. Ang sarap niya, kaya naman tuwan-tuwa naman ang Inday dyan. Meron na naman siyang bagong dish at pinag-iisipan ko na baka isama ko to sa aking menu. Kaya naman guys, kung gusto niyo mag-order ay PM nyo lang ako. At lulutuin natin ang lahat ng gusto nyong lutuin sa araw ng inyong selebrasyon. Kaya naman ito pa nga, nag-promote pa nga. So ayun na nga, dito ko na nga tatapusin ang ating video na ito dahil nga sobrang haba na ng video na ito. At tapos na rin naman akong tumikim-tikim dyan at tinry ko na nga na hugutin tong legs. Kaso nga lang hindi siya mahugot dahil nga sobrang, hindi ko alam kung bakit ayaw niya mahugot dyan o ayaw niya na magpahugot dyan. Kaya naman napagod na nga lang ako. So ayun, pinabayaan ko na nga lang siya at sabi ko, mamaya na nga lang kukutsilyohin kita. Tingnan natin kung hindi ka pa mahugot. Kaya naman tinigilan ko na nga yan. So paalam, dito na lang. Sa susunod ng mga video ulit. Salamat sa panonood. Bye-bye!